Hello mga kabayan! Welcome back sa ating channel, Smile Z Collection. Andito tayo mga kabayan dahil maraming mga kababayan natin nagtatanong at saan mag-apply ng teacher assistant papunta dito sa bansang Qatar, magkano ang sahod, with accommodation ba, ano ang trabaho, pwede ba tayong mag-live out o ano ang mga requirements papunta dito sa bansang Qatar kung gusto mong mag-teacher assistant. Paano nga ba makapagturo dito sa bansang Qatar na ikaw ay lisensyado dyan sa Pilipinas? Alam, kahit hindi ka teacher dyan sa Pilipinas or ikaw ay college graduate, hindi ka or high school graduate ka dyan sa Pilipinas, ay wala po yung problema dito. Pag nakapunta ka na dito sa bansang Qatar, high school ka lang, pwede ka bang maging isang teacher assistant dito sa bansang Qatar? Ay naku mga kabayan, pwede po yan. Kaya tutukan niyo po ito na video ngayon na araw. Kung ang tanong mo kabayan, paano makapag-apply dito papunta sa bansang Qatar? Yan talaga ang pinakauna, di ba? Yung mga tanong natin sa isip, saan tayo mag-apply na graduate naman ako at nakapagturo na ako dito sa Pilipinas, at saan ako pwede makapag-apply. Marami po tayong agency dyan sa Pilipinas na legit. Ipapakita ko po sa inyo kung saan kayo mag-apply kung ikaw ay teacher na board passer dyan sa Pilipinas, kung gusto niyo pong mag-apply bilang teacher or teacher assistant. Alam naman natin na ang hinahanap natin ay malaki ang sahod. Malaki naman talaga ang sahod pag ikaw ay teacher at board passer na yan talaga ang course mo na education. Pag ikaw naman, ang tanong mo naman kabayan, pwede ba ako makapag-apply bilang teacher assistant kahit high school lang ako? Ay pwede po yan mga kabayan. Walang pinipili po yan dito pag nandito ka na sa bansang Qatar. Dahil marami ang nagtatrabaho kahit high school. Napatunayan na po yan na maraming mga OFW dito kahit yung posisyon nila noon is household worker. Pag lumabas na sila, pag meron na po silang NOC or no objection certificate sa kanilang mga amo, ay pwede ka pong makalipat at yung previous mo na trabaho ay housekeeping, sa sales ka nang galing, o waiter or waitress, kahit ano pang trabaho mo, pag meron kang passion na gusto mong pasukin ang isang teacher assistant or gaya ng mga teaching, ay pwede ka po makapasok mga kabayan ka. Dahil pag nandito ka na, pwede ka po nilang i-hire. Pag willing ka pong pumasok sa isang nursery or kindergarten or international school, pag passion mo talaga ang mga bata na gusto mong magturo, ay pwede ka pong makapasok. Dahil napatunayan na po yan sa ating mga ibang kababayan at kadalasang nag-hiring ay ang nursery na school. Dahil marami talagang bata na magpa-enroll at limit lang po ang kanilang nasa classroom. At minsan naman po, isang teacher at dalawang teacher assistant. At depende po yan sa karami ng bata. Hindi gaya sa atin na lagpas ng 20, 30, 40 mga bata dito, limit lang, below 20 po ang mga bata na gaya ng mga nursery school. Magkano naman ang sahod bilang isang teacher assistant? Ang teacher assistant po ay magsahod po sila niyan, magsa-start po sila ng 3,000. Pag nandito po kayo, 3,000 Qatari Riyal at meron namang 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, depende po yan. Meron din po dito ang shadow teacher. Ay iba din ang shadow teacher mga kabayan. Kung ang tanong mo, meron bang age limit? Basta yung age mo kabayan is below 60 years old, pwede ka pong makapag-apply. 25 to up mga kabayan, yung edad mo. Kasi iba naman talaga tayo pag teacher assistant. Basta kaya mo pa na magtrabaho, ay pwede ka pong mag-apply. At example, gaya na sa iba, marami talaga mga kababayan natin no, na nandito at gusto mag-teacher assistant, ay pumasok po sila, ay willing po ang company, willing po ang mga nursery school tatanggap basta ikaw ay mahilig sa bata. Yung nandito na sa Qatar na gustong lumipat ng ibang company gaya ng school, ay pwede po kayo mag-apply. Marami pong hiring sa mga Pinoy ads or magpasa po kayo sa kanilang mga email ad kung saan ang gusto nyo na lugar, kung saan ang pinakamalapit mo na tirahan. Dahil every area
ay meron pong nursery school. Hindi po yan mawawala kahit sa north, south, east, west. Lahat po yan ay pwede ka pong mag-apply or mag-pass ka nila direct sa kanilang opisina or mag-pass ka na lang sa email po nila na nakalagay sa kanilang nursery FB page. Meron pa pala mga kabayan, pag example, ang tinatanong mo ay paano pag wala kang tirahan, gusto mo bang mag-accommodation or gusto mo bang live out or sa labas ka po rent ng room. Kadalasan po mga kabayan, pag ikaw ay galing kang Pilipinas na hinahire po nila ay with accommodation ka po. Yan po talaga kasi wala ka po kung alam na ano ang mga kalakaran po dito na pwede ka pong mag-live out. Kung siguro matagal ka na, pwede ka na mag-live out kung papayagan ka ng company mo. Pero mostly naman po, pag nandito ka na sa bansang Qatar, ay ikaw po ay live out. Meron ding ibang company mga kabayan na pick and drop po sila na kukunin ka sa pinakamalapit na area mo at meron po silang service at sasakay ka doon sa timing ng oras po nila at doon kayo hatid sa kanilang eskwelahan. So, depende po yan sa school kung magta-transpo ka or meron silang service or with accommodation or without accommodation na ikaw ang maghahanap ng iyong tirahan. Meron ka bang break time? Minsan, wala ka pong break time kasi yung na-try ko noon is meron naman siyang break time for 15 minutes na pwede kang kumain pag dalawa kayong teacher assistant at isang teacher. Siyempre si teacher break time man talaga yan, kakain. Kaya pag time po ng recess ay ikaw ay kakain ka din sabay-sabay sa mga bata. Kaya para kang military na kakain ka, subo ka, magpakain ka din, magpa-recess ka din. At alam mo ang kanilang mga bag at mga baon nila dahil meron niyang lagayan ng mga bag, hindi gaya sa atin na walang lagayan ang bag ay dalhin sa room at doon sa may upuan. Hindi gaya dito sa ibang bansa, hindi. Meron po silang lagayan ng kanilang mga bag, mga baon po nila. So ang chair talaga nila at saka table, sila lang talaga upo sila at doon sila, table talaga nila yan. Hindi pwede na yung bag nila na nandito din sa kanilang gilid. So, hindi po yan dito, magkaiba po. Basta para alam nyo po na ang iba-iba po ang kanilang mga paraan. Sa ating mga kabayan, pag nursery ang ating anak, kindergarten o ganyan, or elementary na sila, di ba yung bag nila is nandito sa gilid nila o isabit natin sa likod ng upuan nila, dito hindi. Pag ikaw ay nasa nursery or kindergarten na eskwelahan ay hindi po, meron po silang lagayan na kanilang bag. Kaya kailangan i-memorize mo yun. Sino ang pangalan ng batang ito na siya ang may-ari ng bag. Kaya kabisaduhin mo talaga yun kasi pag time ng recess nila at saka nap time po nila ay kailangan alam mo. Kasi yung bag nila, meron po talagang lagayan kung saan. Meron kayong parang closet na doon talaga ilagay lahat ng mga bag at kunin mo yon pag lunch time o pag break time na nila, o kunin mo na yung mga baon nila at ibigay mo sa kanila yung mga juice nila, yung pagkaon nilang fruits nila, yung dala nilang baon. Yun mga kabayan, para alam mo na kung ano ang trabaho dito pag nandito ka na meron ka ng idea pag yan po ang a-applyan nyo. Mga kabayan, punta po tayo dito sa ating cellphone, sa Google account at i-search nyo lang po, i-type nyo po dito sa inyong cellphone ang www.workabroad.ph. Yun pong nakikita nyo, i-click po na natin. Yan po ang makikita nyo. Diyan po kayo maghanap ng lahat ng mga gusto nyong applyan. Gusto nyo po sa Saudi, gusto po sa Qatar, sa Canada, lahat po. Diyan nyo po makikita or mag-sign in kayo, mag-log in kayo. Meron din silang format dyan na gusto nyo po mag-apply. Example, gusto nyo sa Canada, sa Australia. Dito po nyo po makikita lahat ng mga agencies, ng mga legit at lisensyado na mga agencies. Diyan, i-type nyo lang po ang keywords. Example, hinahanap nyo po teacher assistant. Yan, makikita nyo po ang teacher assistant. Diyan po kayo mag-apply. Minimum of 2 years
20 lahat at ang hinahanap nila. Diyan nyo po makikita kahit sa medical course po kayo, ganyan, mga nurses, general nurse, kaya dito po kayo magkahanap sa work abroad. Para makikita nyo po ang lahat ng mga PUEA license at hindi pa expired ang kanilang agency. Example, maghanap po kayo ng ibang mga lugar, gaya ng Bahrain, yan po, i-type nyo lang po yan. Preferred country po ninyo, ganyan, housekeeping, i-type nyo po ang keywords. Diyan po nyo makikita lahat ng mga job openings, housekeeping, nahanap na lalaki pa Saudi Arabia, yan po. Diyan po kayo mag-apply. Pwede nyo po kayong magbisita sa kanilang opisina. Kung malapit sa inyo ang kanilang opisina, hanapan nyo lang po ng paraan. Or pwede po kayong papasok dun sa apply at makikita nyo po ang lahat ng mga requirements kung saan. Sana meron kayong nakuha sa video natin ngayon na araw, mga kabayan. Hi mga kabayan! See you on my next vlog. God bless us all!